O sa ating unang episode, pinag-usapan natin kung bakit mahalaga ang long-term thinking para sa kinabukasan ng pamilya. Pero maraming nagtatanong, Carlo, ano kaya ang maaaring marating ng maliit na simula? Kaya ngayon, tingnan natin ang isang simpleng halimbawa gamit ang mga numerong pamilyar sa maraming Pilipino at OFW. Hindi ito tungkol sa pagiging mayaman agad. Ito ay tungkol sa kung ano ang maaaring mangyari kapag binigyan natin ng sapat na panahon ang disiplina at consistency. Hindi pare-pareho ang kakayahan ng bawat pamilya. Ang iba ay kayang magtabi ng 3,000 piso kada buwan. Ang iba naman ay 6,000. At para sa ilan, lalo na sa mga OFW o pamilyang mas malaki ang kita, maaring 10,000 piso o higit pa. Ang mahalagang tandaan ay hindi pare-pareho ang halaga, pero pareho ang prinsipyo, disiplina, konsistensya at pasensya. Para sa ating halimbawa, magsisimula tayo sa 24,000 piso. Hindi ito kailangang manggaling sa isang himala. Maaring bahagi ito ng ipon, bonus, 13 buwang sahod o ilang buwang paghahanda. Ang mahalaga ay magkaroon ng malinaw na direksyon at unang hakbang. Dahil kadalasan, ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang pagpapatuloy, kundi ang pagsisimula. Maraming tao ang minamaliit ang kapangyarihan ng panahon, pero sa realidad, ang oras ang pinakamalakas na kakampi ng isang disiplinadong investor. Hindi mo kailangang magmadali, hindi mo kailangang habulin ang mabilisang yaman. Kailangan mo lamang ng sapat na panahon para gumana ang consistency at compounding. Maliit ngayon, mas malaki bukas. Habang abala ka sa buhay, patuloy ding kumikilos ang plano mo. Darating ang pagtatapos ng mga anak, mababayaran ang bahay, magkakaroon ng mga paglalakbay at alaala kasama ang pamilya. Darating din ang panahon ng pagre-retiro. At sa bawat hakbang ng buhay, ang layunin ay simple. Magkaroon ng mas maraming pagpipilian at mas kaunting pangamba. Sa paglipas ng panahon, kadalasan ay tumataas din ang ating kakayahang mag-ipon, nagkakaroon ng promosyon, tumataas ang sahod, natatapos ang hulog sa sasakyan, nakatatapos sa pag-aaral ang mga anak, at minsan sapat na ang pagdagdag ng kaunting halaga sa buwan ng kontribusyon upang magkaroon ng malaking epekto pagdating ng panahon. Huwag hayaang sabayan ng lifestyle inflation ang bawat increase. Hayaan mong makinabang din ang kinabukasan mo. Pagkatapos ng 10 taon, maaaring magkaiba ang magiging resulta depende sa halaga ng iyong kontribusyon. Ngunit mapapansin mo ang isang bagay na pareho sa lahat ng halimbawa. Walang magic, walang shortcut, walang sikreto, may disiplina, may consistency, at may oras. At kadalasan iyon na ang sapat upang makagawa ng malaking pagbabago. Sa huli, hindi pera ang tunay na layunin. Ang layunin ay pagpipilian, kalayaan, seguridad para sa pamilya, kakayahang tumulong sa mga mahal sa buhay, at kapayapaan ng isip habang tumatanda. Dahil ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa laki ng account, nasusukat din ito sa dami ng mga pagpipilian na mayroon ka sa buhay. Kaya hindi mahalaga kung saan ka magsisimula. Hindi mahalaga kung 3,000, 6,000 o 10,000 kada buwan ang kaya mo ngayon. Ang mahalaga ay nagsimula ka dahil sa huli, hindi ang laki ng unang hakbang ang magbabago ng kinabukasan mo. Ang magbabago nito ay ang disiplina na ipagpatuloy ito. Ako si Carlo. At ito ang Kinabukasan series hanggang sa susunod nating episode.